magpakilala muna ako, no? Ako si Pastor Ricky Carillo. Yan sila Sarah noon, sila baby, sila Abby. Sabi ko nakatira noon dito sa Manila. Yan, matagal kaming mga nagkasama-sama ng mga ito. So, na-message din ako Sister Baby, Sister Abby gano'n. Kasi binaligtad eh, no? Baby gano'n, Abby, no? Tara, no? Ikaw binaligtad mo ba? Hindi. So, ganoon. So, nasabi nga niya sa akin one time na nung may sakit si tatay, no? Ganoon eh. Kaso, medyo busy-busy rin. Tapos at the same time, napauwi ako ng province namin. Ang province namin sa Mambusaw, Capiz, yung tatay ko. Kaya ako napauwi kasi yung auntie ko namatay din. Ano siya, 82 nung namatay, mag-83 na parang si tatay 83. So kaya nakauwi ako ng Mambusaw, Capiz ng 5 days. 5 days ako roon. Yung nanay ko taga Samar din. Pero taga ano siya, taga Alin, taga Northern Samar. Yung nanay ko. Kaya lang yung nanay ko tsaka tatay ko, wala na eh. Maagang umuwi na kay Lord. Maagang umuwi. So ganoon, nung nasa hospital siya, na-message din ako ng Sir Abby. So hindi rin ako nakapunta kasi sa kabisihan. Pero nakatawag ako eh, no? Di ba nakatawag ako? Ikaw yung tinatawagan ko, no? Magkakilala lang tayo sa phone eh, no? Pero ngayon, nagkita na tayo personal, no? So nalaman mo yung kausap ko pala kamukha niya, no? so ayun. At yun nga, tapos pagkatapos, nalaman ko na si tatay pala ay umuwi na rin kay Lord, no? Pero malungkot, di ba? Na malungkot na kapag nalaman natin na yung mga mahal natin sa buhay may sakit, di ba malungkot? Hindi ba aling magkahiwa-hiwalay, malayo tayo, di ba? Basta alam natin walang sakit. Pero pag may sakit, malungkot yun. Pero lalo nang malungkot kapag yung mabalitaan natin yung mahal natin sa buhay ay pumanaw na o umalis na. So mas malungkot yun. No? Pero ang kaligayahan na lang natin, kagaya ni tatay, ay umabot siya ng ganyang edad, no? 83, no? Kayo po kanina, ang pagkakarinig ko, ilang taon na po kayo? 70? 70? Yun. Pero parang 69 lang po ah. Ilan po kayo magkakapatid? 7. Konti lang, ano po? So si tatay, pang ilan po siya? Pangatlo sa panganay. So kayo po ang bunso. Sa ngayon po, ilan pa ang buhay pa po? 4 na babae nila. Yung 3, wala na. Yung mga 3 pong lalaki, puro panganay po yun. Mahirap pala maging panganay. Nauuna. Buti na lang. Bunso po kayo. Ito, bunso rin eh. So, malungkot na nawawalan tayo ng mahal sa buhay. Pero masaya rin, di ba? Kasi umabot siya ng 83. 83 na abot niya. Samantalang yung iba ngayon, di ba? Ang babata pa, na-i-stroke na. Ang babata pa, na heart attack na. Meron ng diabetes, di ba? High blood na. Ang babata pa. Oo, ang babata pa. So, mabuti pa si tatay, umabot pa sa kanyang edad na 83, no? Ang alam ko, huli kong nakita si tatay nung pumunta ako ng ano eh, no? Bumawas, no? Bumawas. Kasi ilang beses na rin ako nakarating doon, pabalik-balik eh. Kaya lang, opo. Kaya lang ay medyo natagalan na ako hindi nakabalik doon, no? Ay, ewan ko kung makakabalik ako. Sabi kaya ako sa'yo. so ganoon. Pero nagpapasalamat tayo sa Diyos kasi si tatay umabot ng age na 83. Isang malaking pasasalamat na yun. Kaya number 2, sa kanyang edad na 83 na yan, di ba? Naipadama niya yung pagmamahal, yung kalinga, yung mga magagandang alaala. Kasi ang haba niya, 83 yan eh. And at the same time, kayo rin naman, di ba? Naramdaman niya lang niya rin yung kalinga, pag-aasikaso, pag-aalaala. At nasa kanyang, ano eh, mahaba rin yung kanyang confinement, no? Yung pagkakasakit niya, no? Mahaba-haba rin yun. So
sa mahabang pagpanahon iyon na ipadaman nyo yung pagmamahal nyo sa kanya di ba? Yung pag-aasikaso, pag-aaruga, kalinga, no? Ganoon, maging sa financial, I believe, no? Hindi naman biro yung may nagkakasakit Hindi biro yun, no? Na nagkakasakit kasi na-involve yung financial doon Sabi nga. So, andoon, ano ang ibig kong tukuyin na nagpapasalamat tayo sa Diyos, number one, dumating siya sa edad na ganyan. And secondly, at dahil sa kanyang edad ay nag-iwan siya ng magagandang alaala, no? Nag-iwan siya ng magagandang alaala at marami siyang mga magagandang nagawa sa edad na inabot siya sa edad na ganyan. At maging kayo rin ay marami rin kayong magandang nagawa sa kanya. At lalo na nung nasa balik siya ng karamdaman ay naipadama rin ninyo yung pagmamahal, no? Kahit siguro yung mga nasa ibang bansa ay wala, pero yung pag-alaala, minsan mahirap pa ngayon nasa ibang bansa ka Kasi, di ba, yung stress, yung laban dito sa isip, yun ang pinakamahirap talaga, no? So, ganoon yun. So, hindi tayo natutuwa na nawala si tatay, pero natutuwa tayo sa, tumitingin tayo sa mga magaganda, no? Ganoon yun. So, before I pray, basahin ko lang yung sinasabi ng mga ngaral, Kapitulo 3, versikulo 1 at 2. Sabi sa mga ngaral, Kapitulo 3, versikulo 1 at 2, may panahon daw sa lahat ng bagay. May panahon ng pagsilang at may panahon ng kamatayan. May panahon sa lahat ng bagay, may panahon ng pagsilang, may panahon ng kamatayan. So sa madaling salita, totoo yun. Kahit na hindi na natin basahin ng Biblia, hindi natin alam yung mga ngaral 3:1 at 2 na sinulat ni Haring Solomon, pero yun ang katotohanan na merong isinisilang, merong namamatay. At ang sabi ng awit 90, versikulo 10, ang edad ng tao sa mundong ibabaw na ito is 70 to 80 years old. Sabi po yun sa Biblia. Pag nakaabot ka ng 90, medyo ano na yun, no? Medyo bonus. Pag nakaabot ka ng 100, bonus, no? Si Enrile, ilang taon namatay? 101 ba? 101. Ang tibay, ang tatal. Sana lampasan pa natin yun. Ano po? Lalampasan natin yun. Kaya natin yun. So, ganoon. Ayaw nyo na. Ayaw nyo na problema pa. Pagod na. Laban lang, kaya pa, laban lang. Kung susuko, sabi nga nila, don't give up, never give up. Ganoon yun. So, yun yun. Kaya kahit na hindi natin alam yung awit 19 versikulo 10, tumingin lang tayo sa paligid, yun ang totoo. Na ang average ng buhay ng tao is 70 to 80, yung makaabot nga ng 70, blessing na yan, 80, blessing na yan, 90 pataas, 100 pataas, ganoon. Kaya yung mga batang maliliit, walang pakialam yan sa buhay na ito. Kasi hindi nila iniisip pa yan Pero pag umaabot na ng mga 50, medyo nag-iisip-isip na rin ng konti yan. So, ganoon. So, yun ang totoong sinasabi ng Biblia na ang lahat ng tao ay isinisilang at ang lahat ng tao ay namamatay. Ngayon, pero ang nais ng Diyos ay kung meron tayong sakit, gumaling nga tayo sa karamdaman, kaya na kung magkaminsan ay dumarating talaga sa punto ng buhay na hindi na tayo gumagaling. Kasi maaaring yung tinatawag nga nating hereditary yung karamdaman. Ganoon. Kung magkaminsan, marami tayong dapat manahin ang namamana pa natin sakit So yun ang problema, di ba? Hereditary. No, minsan dami natin pwedeng manahin, sakit pa na pamana natin. Ikalawa ay tinatawag nating lifestyle. Actually, ay kailan ba yun? Hapon, nung isang araw yata, ay nandun din ako sa funeral service. Pinsan ko naman yun. First cousin ko siya. Actually, 50 years old lang siya. Ang aga niyang namatay. Paano siyang hindi mamamatay? Gabi ba naman kung uminom ng alak O hindi siya hereditary, lifestyle ang tawag doon. Gabi-gabi, umiinom ng alak. Ngayon, ano na yun na heart attack na yun, mabuti na lang may pinsan siya na doktor na asikaso siya at naipag-pray pa na buhay pa.
Pero ako'y nalulungkot kasi, imbes na pahalagahan niya yung buhay na bigay ng Diyos, pinopost pa niya sa Facebook, puro alak. Ang saya niyang pinopost na umiinom sila ng alak. Kaya binabalaan ko siya sa messenger niya na ang sabi ko, hindi ka ba natutuwa na ginamit ng Lord yung pinsan mo na doktor at naalalayan ka at ina-extend pa yung buhay mo. Eh ngayon, nadali na naman, ang problema, walang pinsan na doktor nasa kapis ngayon, nasa Pambusaw kapis ngayon, sino nga alalay sa kanya? And at the same time, siguro kahit meron pa siyang pinsang doktora, pero sa kanyang kalagayan ng lifestyle niya, bumigay na yung buhay niya. No? 50 years old lang siya. Ngayon, nung nalaman kong critical siya, ay sinikap ko siyang tawagan. No, sinikap ko siyang tawagan at bilang mga ngaral ay nagpray ako sa Diyos na i-extend ng Diyos yung buhay niya. Kasi miracle na lang Wala na talagang pag-asa. Miracle na lang. From Marbal, pinadala sa Amang. Kasi malaki na gastos doon sa Marbal parang case din ni tatay. Malaki na ang gastos. So dinala sa Amang. Kasi nga based on the findings, wala na. It's only a miracle na makakapag-survive sa kanya. So tinawagan ko siya at nung oras na iyon ay nagsisi kami ng kasalanan. Kasi pag ang tao kasi wala ng pera yan, pwede mo nang dalhin sa Diyos yan Madali mong dalhin sa Diyos ang tao pag wala ng pera. Pag wala ang tao punong-puno ng problema, mas madali mong dalhin sa Diyos. Lalo na kung dying na yan, mas lalo mong madaling madala sa Diyos yan. Pero subukan mong maraming pera yan, limot niya ng Diyos. Subukan mo ang lakas-lakas niyan, limot niya ng Diyos. Subukan mong hindi pa yan dying, limot niya ng Diyos. Kaya nung time na iyon na hindi ko siya napuntahan kasi nasa meeting din ako at that time. So ako ay nag-excuse pansamantala sa meeting at lumabas ako para tawagan siya. Nasa Amang siya noon. So tinawagan ko siya at hindi na siya nakakausap. No, pero nakakarinig siya at nung sinabing ganoon ng asawa niya o si Kuya Ricky, sabing ganoon, gumalaw siya, tumango siya, natuwa siya. Tapos nag-usap kami, no, at sinabi ko nga na hihingi tayo ng tawad sa Diyos sapagkat alam nating tayo ay makasalanan. Lahat ng tao ay makasalanan. Sabi ng unang Juan 1:8, kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, sinungaling tayo. So lahat tayong makasalanan, malaki man o maliit na kasalanan, makasalanan tayo. At ang sabi ng Biblia, no, ang kabayaran ng kasalanan ay ang pagpunta sa impyerno. Sapagkat hindi papasok sa langit ang makasalanan. Hindi tatanggapin sa langit ang mga makasalanan. Pero may pangako ang Diyos sa unang Juan 1:9. Kung hihingi tayo ng tawad sa Diyos, patatawarin tayo ng Panginoon. So yun ang hinihingi ng Panginoon sa atin, na humingi tayo ng tawad. Sincere sa ating mga puso na humingi tayo ng tawad. No, ayun yun. So ngayon, ginabayan ko siya na ang sabi ko, hihingi tayo ng tawad sa Panginoon. At yun nga, ginabayan ko siya sa paghingi ng tawad. No? Una, kung bakit kami humingi ng tawad sa Panginoon, kasi kailangan ng makatiyak na sa langit siya pupunta pagkatapos ng buhay sa mundong ibabaw na ito. Alam ninyo sa ngayon, high-tech na Pwede mo nang makausap ang naghihingalo sa pamamagitan ng cellphone at pwede ka nang mag-video call Pero nung unang panahon, hindi. Lagi akong natatawagan, no? Kapag meron ng mga dying, no? Tatawagan ako at ako mismo tatakbo ng ospital para humingi kami ng tawad. Kasi ang sasabihin ng doktor, wala nang pag-asa yan. It takes a miracle para siya mabuhay. So, sino man ang leader ng inyong pananampalataya, ipatawag nyo na. Yun ang sinasabi ng doktor. Kaya, halos maubos ko yung ospital dito sa Metro Manila kasi taga rito ako para takbuhin kung sino yung may sakit at pahingiin ng tawad.
Kasi alam natin na kapag hindi tayo nakahingi ng tawad sa Diyos, impyerno ang ating pupuntahan. No? Kaya nga nagkatawang tao sa Jesus at ipinanganak sa sabsaban, dumating kasi ang tagapagligtas. Diba? Alam natin yung kinakanta natin yun eh. Yung tinatawag ng mga carol song, di ba? Joy to the world, the Lord has come. Di ba? Let the earth receive His King. Sabi nga ganoon. O, di ba? Silent night, sabi nga, a Savior has been born. So, ibig sabihin, kung bakit nila ipinagdiriwang yung tinatawag na Kapaskuhan na pumapatungkol sa kapanganakan ni Kristo, ay dumating yung tagapagligtas. Dumating. Kung bakit dumating ang tagapagligtas? Kasi merong ililigtas. Tayo yun. No, alam ng Panginoon na lahat tayo mamamatay. Hindi tayo mananatiling buhay sa mundong ibabaw na ito. Walang taong mananatiling buhay sa mundong ibabaw na ito. Lahat mamamatay. Sabi nga nila, una-una lang yan eh. Siya ngayon, bukas tayo naman. Kaya tanggapin natin ang katotohanan na lahat tayo mamamatay. Panapanahon lang yan. Kaya habang nabubuhay pa tayo, ang kinakailangan natin ay magsisi ng kasalanan, magbalik loob sa Diyos. No? At sabi ko nga, mas magandang ibalik mo sa Panginoon, pabalikin mo sa Diyos, yung mga taong walang pera, mga taong puno ng problema, mga taong nasa point of dying, no? Mas madaling ilapit sa Panginoon yun kasi wala nang aasahan yun eh. Wala nang makapitan yun eh. No? Pero, hihintayin pa ba natin dumating tayo sa ganung pagkakataon? Paano kung dumating yung tinatawag na sudden death? Yung bigla ang kamatayan na hindi tayo handa. At alam natin yan. Ang daming aksidenteng nangyayari, hindi sila handa. Na bigla silang nangamamatay. Yun ang nakakatakot. Kaya yung sinasabi nilang rest in peace, hindi tayo sigurado roon. Kung namatay siyang lasing, tatanggapin mo siya sa langit na lasing siya. Lord, welcome mo ako dyan ngayon. Tatanggapin ba ng Diyos yun? Kung galing siya ng sugalan o anumang bisyon kasalanan na kanyang ginawa at namatay siya, tatanggapin kaya siya ng Panginoon? Kasabihin ng Panginoon, you call me Lord, but you obey me not. No? Lucas 6:46 at ang sinasabi ng Mateo 7:21 hanggang 23, lumayo ka sa akin, ikaw na mapagawa ng masama. Tumatawag ng Panginoon, pero gumagawa ka naman ng masama. Di ba ganyan ngayon sa translasyon? Di ba? Sila ay nandun sila sa prosesyon, pero nagbuburaan, nagtutalakan, di ba? May iba nga pangaron, lasing eh. Totoo. May iba nga pangaron, nakadroga eh, habang may translasyon nga, may nandudukot eh. Correct, totoo. Iba, binabalita sa TV yan. Binabalita. Kanina lang, nanood ako eh. May nandudukot pa habang nasa pahalik eh. Umahalik siya, pero at the same time, nandudukot siya. Ibig sabihin, tinatawag niyo akong Panginoon, pero hindi naman kayo sumusunod. Kaya ang sinasabi ng Biblia, lahat tayo makasalanan. Walang mabuti, wala kahit isa. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Ano yung dagat-dagatang apoy ng impyerno? Na kung saan ang apoy hindi namamatay, mga uod hindi namamatay, puro spiritual yun. Kasi yung katawang lupa, babalik sa alabok yan eh. Pero meron tayong kaluluwa at espiritu na hindi namamatay. Dalawa ang pupuntahan yan, it's either heaven or hell. No? Tanungin niyo yung mga nasa point of dying na critical. Alam nila, humihiwalay na yung kanilang kaluluwa sa katawan nila. Alam na nila yan. Lalo na ngayon na ang social media ay napakalakas at marami nang na-interview na nung sila ay mamamatay na at critical na, humihiwalay na yung kanilang kaluluwa sa kanilang katawan. Mabuti na ng iba, kinahintulutan pa ng Diyos, nakabalik sila. At pare-pareha sila ng kwento. So ang katawang lupa ay babalik sa lupa, pero ang ating kaluluwa, may pupuntahan yan, langit o impyerno ang pupuntahan yan. No, ganoon. Kaya nga yung iba, nagkakaroon na ng hallucination, di ba? Kapag sila ay nasa point of dying na, nakikita na rin nila yung mga mahal nila sa buhay na namatay na. Oo. Nakikita na nila. Kasi alam na nila eh, na nasa point of dying, ano na sila sa stage na mamamatay na sila. Kaya napakasarap na madali silang idalhin sa Panginoon eh. Kasi alam na nila eh. Yung iba nga nagbibili na eh. Gumagawa na nga ng testamento eh.
Opo, gagawa na sila ng testamento para hindi na mag-away-away ang kanilang mga anak. Di ba? Ang kanilang pamilya. Kagaya ni Dolphy Sr., di ba? Naayos na yun eh. Bago siya namatay, naayos niya yung testamento. So walang away-away, ano po, no? Ganun, naayos niya. So alam ng marami na nasa point of dying na rin sila, no? At madali na silang i-direct sa Panginoon at makapagsisi ng kasalanan. At yun ang kinakailangan natin, na lahat tayo ay makapagsisi ng kasalanan at makapagbalik loob sa Diyos, no? Yun. At kung maganda na ang isang tao ay walang pera, may karamdaman, o mamamatay na at madaling ihilapit sa Panginoon, wag na nating hintayin pa na dumating tayo sa ganon. No? At yung iba naman, nung sila'y walang pera, madaling ilapit sa Diyos. Nung nagkapera na, nalimutan na ang Diyos. Yung iba naman ay maraming problema na ilapit sa Diyos. Nung nawala na uli yung problema, balik na naman kung saan sila sa bisyo at kasalanan. Ganoon. Yung iba naman ay nasa critical na kalagayan na ilapit sa Diyos, pero nung sila'y biglang nabuhay, balik na naman sila sa kanilang maling gawi. No? So hindi tama 'yon. Kung tayo ay napatawad na ng Panginoon, magpatuloy na tayo. Tahagin na natin yung landas ng matuwid upang magtamo tayo ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ako masasabi ko na si tatay ay nahiwalay no, sa atin, mas lalo na sa inyo. Although ako, kilala ko rin si tatay at ako rin mismo ay nakatuloy ng maraming beses sa kanyang tahanan doon. No? At pero para sa inyo mas masakit 'yon, no? Pero ako naniniwala ako na ako mismo nakausap ko siya at naipag-pray ko siya, no? Yung cellphone mo pa yata yung ginamit ko, no? Actually, marami na akong call sa'yo, kaya lang busy ka rin, no? Kaya hindi kita gaanong makol, no? Pero nakapag-usap kami at nakahingi kami ng tawad sa Panginoon para kung ano to naman ang mangyari, ready na. Pero hindi yun talaga ang pakay ko. Ang pakay ko ay miracle, na mag-extension pa ang buhay. Lahat ng pinag-pray ko na nasa stage of dying, point of dying, wala akong pinanalangin na, Lord, mamatay na ito. Wala. Ang panalangin ko, Lord, ang awa mo't habag ay ibigay mo po. Hayaan mo pong ma-enjoy pa ang buhay at makasama pa ang mga mahal sa buhay. Pero wala sa kamay natin yan eh. Nasa kamay ng Diyos yan. Kaya nga sabi nga sa kanta, di ba? Hiram sa Diyos ang ating buhay. Di ba? So, baka mas matanda pa sa akin yung kantang yun eh. Baka mas matanda pa sa inyo yun. So, ang buhay natin ay hiram lang natin sa Panginoon. Kapag dumating na talaga yung araw at oras na iyon, wala na tayong magagawa. No? Haharap na talaga tayo sa ating buong may kapal. So, ang kinakailangan natin ay nakaready tayo. No? Natanggapin yung katotohanan na tayo ay haharap na sa kamatayan. At kung magkamisan, ayaw nating tanggapin hindi, ready tayo hindi, ang kamatayan talaga ay dumarating talaga. No? Lalo na yung mga nagmumotor na yan, no? Kaya nga yung mga nagmumotor at nakikiangka sa motor maraming disgrasyang nagaganap sa mga ganyan eh. Kasi antitindi nga eh, no? Pero kahit na hindi nakamotor, naka four wheels, marami pa rin, di ba? Na disgrasya. Yung iba naliligo nga lang, nag-swimming nga lang, di ba? Pero wala na, lunod na. So meron talagang kamatayan na hindi mo inaasahan. Malakas ka, malusog ka, marami kang pera, hindi ka pa mamamatay, pero darating talaga ang kamatayan. Kaya bago dumating ang araw na iyon, wala tayong gagawin. No? Habang buhay pa tayo, wala tayong gagawin. Tayo ba ay magpapapalit-palit ng relihiyon? Hindi. Kasi hindi naman relihiyon ang pinako sa krus eh. Walang relihiyong pinako sa krus. Ang ipinako sa krus si Kristo. Di ba? Alam natin yung mga kantang Christmas carol na kung tawagin, kantang pamasko. Wala naman sinabi nung dumating ang relihiyon at tayo niligtas. Wala naman sinabi nun eh. Ang sinabi nun, dumating ang tagapagligtas at tayo niligtas. Ipinanganak ang sanggol sa sabsaban. Umawit yung mga anghel at ang mga pastol
doon sa kanilang pastulan ay tumakbo at nagpunta roon kay Kristo na tagapagligtas. At dumating yung mga matatalinong tao na merong handog na kamanyang mira at ginto. Wala namang sinabi ron, at dumating ang relihiyon at sumama kayo sa relihiyong ito at kayo maliligtas. Walang ganon. Ang sinabi, dumating si Kristo ang tagapagligtas. So hindi natin kailangan ng relihiyon at pagpapapalit-palit ng relihiyon. In fact, kung nasa Saudi Arabia ka at gusto mo ng proteksyon, mag-Muslim ka. At ginagawa ng ilan yan. Para magkaroon sila ng proteksyon, pagbalik nila ng Pilipinas, balik na naman sila sa kanilang original na relihiyon. Nangyayari yan. Marami akong kilalang ganyan. So, pwede kang magpapalit-palit ng relihiyon. Pwede kang pabinyag, kumpil, bautismo, etc., etc. Magpadoktrina, sumimba, magpakatisismo, magpamanyanita, magdecolores. Pero hindi yan eh. Ang kinakailangan natin ay kilalanin natin na mayroong tagapagligtas. At ang tagapagligtas, si Jesus, wala nang iba. Siya yung Diyos na nagkatawang tao at nagsabing, ako ang daan at ang buhay at ang katotohanan, walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Tanging pangalang ibinigay ng Diyos sa ibabaw ng lupa para maligtas. Lahat ng founder ng religion ay isinilang. Nabuhay pero ngayon patay na. At patay na. At nananatiling patay. Iba si Kristo. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Isinilang. Nabuhay at namatay, inilibing. Pero pagkaraan ng 3 araw, nabuhay na maguli at hindi na siya namamatay pa kahit kailan. Buhay na buhay si Kristo. Kaya ang hinihiling ni Kristo, sabi niya sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong mga nahihirapan at napapagal at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Si Kristo ay nag-aanya niya. Hindi niya sinasabing pumunta ka sa relihiyong ito. Hindi. Ang sinasabi niya, lumapit kayo sa akin. Kayong mga nahihirapan at napapagal. Kanta nga yun eh. Come to me and I will give you rest. Mula sa Matthew 11:28 yung kantang iyon. Nananawagan siya, lumapit kayo sa akin. Sino mang humihingi, bibigyan ko. Sino mang kumakatok, ay pagbubuksan ko. At ang sino mang humahanap, makakasumpong. At ang sabi niya, sino mang lumalapit sa akin sa anumang kalagayan, hindi ko itataboy. Kaya kung nais natin ng buhay na wala hanggan, si Kristo ang kailangan natin. At kung may problema tayo, si Kristo ang kailangan natin. Kung may sakit karamdaman tayo, si Kristo ang kailangan natin. Kung gusto nating matupad ang ating mga magagandang pangarap, si Kristo ang kailangan natin. Lalo na ngayon, no? Ang buhay ngayon ay pataas ng pataas ang bilihin. Ako lang ang hindi tumataas. Hanggang ngayon, ito pa rin yung height ko. Walang nangyayari. Kahit magsuot ako ng high heels, hindi pa rin ako tataas ng gusto. Pero yung presyo ng bilihin, pataas ng pataas ng pataas. Lumulubo. Sa totoo lang. Walang pahinga. So para tayo makasurvive, kailangan natin si Jesus. Kailangan natin magbalik loob sa Kanya, magkaroon tayo ng tamang relasyon, personal na relasyon sa Kanya. Natatawagin natin siyang Ama at tatawagin niya tayong anak. Na sa sandaling lumapit tayo sa Kanya ay hindi niya tayo bibiguin. No? Ako mismo, marami akong karanasan sa ating Panginoon. Sapagkat ako, isang full-time na mangangaral, wala naman akong sahod. Kakaperaso lang naman yung allowance ko. Pero salamat sa Panginoon, nakapagpatapos ako ng inhinyero. Nakapagpatapos ako ng abogado at nag-graduate pa ng Ateneo. Nakapagpatapos ako ng HRM. Anong ginawa ko? Wala, panilang luhod ko. Panginoon, magbabayad na naman po kami ng tuition fee. Panginoon, pambihira, yung sahod ng mga manggagawa, 500 isang araw, yung bulso ko, 500. Ano niya lang yun? Baon niya lang yan eh. Luhod lang ng luhod, panalangin lang ng panalangin. At ang sinasabi ko palagi sa Panginoon, pinapag-pray ko ang maraming tao, dinidinig mo, mas marako na nananalangin para sa kanila. So hindi ako binigyan ng Panginoon. Kaya nagulat ang marami, bakit ka nakapagpatapos ng inhinyero, bakit ka nakapagpatapos ng abogado, bakit ka nakapagpatapos ng sa HRM. Dumadalangin ako sa Panginoong Jesus eh. Ito yung Panginoong Jesus.
Imbis na dumalangin sa Panginoong Yesus, kung kani-kanino sila dumadalangin. Hindi. At ito yung Panginoong Yesus, pwede naman silang dumirekta. Ang dami pa nilang dinadaanan para pamunta roon. Pwede naman tayong dumirekta na roon. Samantalang si Pedro, nung nalulunod si Pedro, anong sabi niya kay Jesus? Help me. Direkta siyang nanalangin kay Jesus. Wala na siyang dinaanan kung kani-kanino. Tulungan mo ko, tulungan mo ko, tulungan mo ko. Bakapan mo ko, bakapan mo ko, bakapan mo ko. Hindi, direkta na. Oh. Yung mga anak ko, dahil mga anak ko yan, hindi yan dumadaan kung saan-saan. Tulungan niyo nga ako kay papa ko, kay papa ko. Tulungan niyo nga ako kay papa ko. Walang ganon. Direkta yan eh. Pa, pahingin ganito, pa, meron pahingin ganito. Bisa nga, pinapagalitan pa ako kasi lalaki na eh. Direkta yan, hindi yan dumadaan kung kani-kanino. Kasi meron personal na relasyon sa akin yan eh. Kaya kung meron kang personal na relasyon sa Diyos, direkta ka sa Kanya. Hindi ka nadadaan pa kung kani-kanino. San Pablo, San Pedro, San Juan, tulungan mo ko. Hindi na, direkta ka na sa Kanya. At baka matagalan ka pa eh. O ano nga gawin ng Panginoon? Yung tulong na, papadaan na naman dito. Hindi, ang tagal na, di ba? Baka mamamatay ka na noon. Kailangan dumirekta ka na sa Diyos. Hindi ka na kailangan dumaan pa kung kani-kanino. Direktahin mo na siya. Basahin niyo ang banal na kasulatan. Kaya yun ang kinakailangan natin upang sa ganun magtamo tayo ng buhay na wala hanggan. Magtamo tayo kung ano man yung ating mga kahilingan sa mundong ibabaw nito at mga magagandang pangarap. At hindi tayo bibiguin ng Diyos. Sabi ng Mateo 19:26, what is impossible with men are all possible with God. Maaring sa paningin ng tao mahirap, sa paningin ng tao imposible, pero pwede raw yan maging madali at pwede raw yan maging posible. Sa paanong paraan, hayaan natin na ang Diyos ang kumilos. Kaya meron ang kantang, God will make a way where there seems to be no way. At naranasan yan ng mga Israelita nung sila ay tatawid sa dagat na pula. Paano silang makakatawid sa dagat na pula? Malulunod sila roon. Pero nung sila ay nagtiwala sa Diyos, hinati ng Diyos yung dagat na pula at nakatawid sila. At yan ay totoong-totoo lahat yan. Yung pinsan kong doktora, nagyaya. Kuya, punta tayo ng Israel. Maganda yan. At ako nagpe-pray na merong libre. Kasi ang pumunta ng Israel, hindi biro. Kailangan mo ng 100,000 isang tao pataas para makarating ka ron. Hindi bababa ng 100,000 ang kailangan mo isang tao. Pero ako po'y galing na ng Israel 2019 bago nagpandemya. At lahat ng nabasa ko sa Biblia, totoo nang nagpunta ako ng Israel. Kung saan yung si Maria ay nag-iigib, nakita ko lahat yun. Yung carpentry shop ni Jose ay nakita ko lahat yun. Yung mga lugar ng mga nagpapastol ng tupa, nakita ko lahat yun. Kung saan inilibing si Jesus, nakita ko lahat yun. Kung saan pinako si Jesus, nakita ko lahat yun. At noong si Jesus ay inilagay sa isang parang marmol, no? Kasi doon sa Israel, more on ang bato ron, parang marmol no? Ano bang tawag doon sa mga batong yun? So inilatag siya roon. Lahat yun, nakita ko, napuntahan kong lahat yun. Kasi 8 days kami sa Israel. Nauna kaming nag-hotel sa Bethlehem. Sa Bethlehem. Na kung saan doon isinilang si Jesus. At pagkatapos nun, lumipat kami sa isang lugar sa Nazareth. Dahil doon may pupuntahan na naman kami ibang lugar at napakalayo ng Bethlehem na hotel na tinuluyan namin. Yung Nazareth ay kung saan ay doon lumaki si Jesus. Kung babasahin natin ang banal na kasulatan. At ako'y meron pang video niyan. At naipost ko sa Facebook at every year, mini-memory ng Facebook na kung saan, saang lugar nabuhay si Jesus. Andun mismo ako, lumalakad doon. At nagpapasalamat sa Diyos yung lugar na kung saan lumaki si Jesus, nung siya'y nagkatawang tao, nalakaran ko rin yun. Kaya lubos akong naniwala sa banal na kasulatan dahil narating ko mismo ang Israel. At lalo kong napagtanto na totoo na may buhay na wala hanggan na inaalok ang Panginoon.
Hindi tayo nagbabakasakali lang. Ang sabi ng Biblia, ang sino mang nananampalataya kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Hindi baka sakali yan. Ang sugal kasi baka sakali. Matalo, manalo. Pero once na nanampalataya ka sa Panginoong Jesus, hindi baka sakali yan. Panginoon, patawarin mo ako, hindi baka sakali yan, papatawarin ka niya. Panginoon, bigyan mo ako ng buhay na walang hanggan, bibigyan ka niya, hindi baka sakali yan. No? Kaya yun ang kinakailangan natin sa oras na ito, no? Una, magpasalamat pa rin tayo kay Tatay kasi umabot siya sa edad na ganyan. And secondly, yung karanasan niya, yung memory niya at ay malaking bagay yon na naiwan. And secondly, nagawa niyo para sa kanya. Pero ang higit sa lahat, nasa langit siya ngayon. No? At tayo ngayon, buhay pa. So ngayon, ganito yan eh. Kung gusto nating makita, no? May tinatawag na, sabi ko nga ako talaga nung namatay yung auntie ko, namatay yung pinsan ko, hindi ko lang pinakita sa mga kasama ko kasi ako yung preacher. Pero tumaligod ako para punasan ko yung aking luha. Pero ang sabi ko nga sa kanila, huwag masyadong iyak ng iyak. Kasi baka kayo naman ang magkasakit, mahirap naman yun. Yung umiyak ka, tama yun, normal yun, tao ka eh. Pag hindi ka iiyak, manika ka. Pero yung umiyak ka ng umiyak, makaka-apekto sa sarili mo yan. At yung mismong namatay, hindi matutuwa yan. Diba? Oh. Ngayon, kung gusto nating makasama siya sa langit at mag-reunion sa langit, di pumunta rin tayo ng langit. Oh, isang araw doon tayo magkita-kita, mag-reunion tayo roon. Diba? Mag-reunion tayo doon sa langit. Kaya, sa oras na ito, mag-pray tayo na tayo ay magagsisi ng kasalanan, magbalik loob sa Diyos. Lahat tayo. Ihingi tayo ng tawad sa Panginoon, magpapabago tayo ng buhay, at the same time, ipapasulat natin ang ating pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Napakahalaga nun. No? Pangalawa, ay saka tayo magpasalamat sa buhay ni Tatay. No? Na hindi tayo natutuwa sa kanyang kamatayan, pero natutuwa tayo sa kanyang magandang alaala at sa mga mabubuting bagay na nagawa niyo para sa kanya habang nabubuhay pa siya. No, at kung sakasakali mang may pagkukulang tayo, natural lang yun. Kasi tao tayo eh. Hindi naman tayo perfecto. O ako rin sa lahat ng mga namatay, iniisip ko anong naging pagkukulang ko eh. Natural yun. Pero walang dahilan para idiin ko yung sarili ko kasi normal yun kasi tao tayo, di ba? Hindi naman tayo perfecto eh. Talagang may pagkukulang at may pagkukulang tayo. Ngayon, mas gusto nating bumawi pa, di bumawi tayo sa mga buhay pa, di ba? Marami pa ng buhay at bumawi tayo sa sarili natin at bumawi tayo sa Diyos para bawian pa natin. Ganoon yun. Kaya sa oras na ito, bago tayo manalangin para kay Tatay, manalangin muna tayo para sa ating sarili. Pwede ba tayong tumayo saglit? Yung kayang tumayo, yung di naman kayang tumayo, okay lang, no? Wala namang problema iyon. Yumuko lang tayo at pumikit sa oras na ito. At gawin natin itong mga pananalitang ito ay galing sa igibotora ng ating mga puso. No? Nasa sa inyo po yun, kung gusto nyo sumabay sa panalangin o hindi, wala naman po kasing pilitan. Nasa sa inyo naman po talaga yun, kung gusto nyo magbalik loob sa Panginoon o hindi, wala namang pilitan. Kung nasa sa inyo naman yung kung gusto nyo magsisi ng kasalanan o hindi, wala namang pilitan. Pero, kung gusto nyo pong makatiyak sa buhay na walang hanggan, gawin natin lahat ito. At nandito ang Diyos. Narito ang Holy Spirit. Yung aircon nararamdaman natin pero hindi natin nakikita yung hangin. Lalo na yung Diyos. Na hindi natin nakikita pero nararamdaman natin. At alam natin nandito siya. Nakikinig siya sa atin. Kaya sa oras na ito, itaas lang natin yung ating kanang kamay patungo ng langit habang tayo nakayokot nakapikit. Huwag tayong mahiya na itaas ang ating kanang kamay, patungo naman ng langit yan eh. At yung iba nga, tayo nga, nagtataas tayo ng kamay para sa bandila. At kung magkamisa, natutuwa tayo sa maraming tao, tinataas natin ang ating kamay, kinakawayan natin sila. Hamas mo ang Panginoon. Kaya sa oras na ito, gawin natin tong galing sa kaibuturan ng ating mga puso. Sabihin natin, Panginoong Hesus, sa oras pong ito, inaamin ko
na ako'y makasalanan, nagkamali, nagkasala, nalihis ng landas, nagkulang bilang tao, sapagkat marupok, patawarin mo po ako. Hugasan ng iyong dugo na nabuhos sa krus sa Kalbaryo sa oras na ito, kasabay po ng pag-amin ko na ako'y makasalanan, ay humihingi po ako ng pagbabago. Tulungan mo po ako na makapagbagong buhay at huwag nang bumalik pa sa mga dati kong ugali at dati kong pagkatao. Mga kinaugalian, mga kinamulatan na wala naman sa Biblia at walang katotohanan. Sa oras na ito, bukas ang aking puso, pumasok kay Jesus bilang aking Diyos at tagapagligtas. Isulat mo po ang pangalan ko sa aklat ng buhay sa langit upang sa ganun, dumating man ang araw ng aking kamatayan, ako'y hindi pupunta ng impyerno kasama si Satanas, kasama ang mga demonyo, bagkus makasama kita, pati na ang mga anghel diyan sa langit sa walang hanggang buhay. Sincero po ako sa paglapit sa iyo. Taos po ito sa puso ko. Hindi po ako pinipilit lamang, kusang loob ko ito. At nagtitiwala ako na ang aking pangalan ngayon ay sinulat mo sa aklat ng buhay sa langit, dumating man ang aking kamatayan, meron akong walang hanggang buhay. Ingatan mo po ako sa aking sakit, pagalingin mo po ako, isama nyo na ang aking mga mahal sa buhay, bigyan niyo po ako ng mabuting kalusugan, pahabain niyo po ang aking buhay. Ano man po ang problemang kinakaharap ko, lutasin mo po at bigyan mo po ng tagumpay. Kasama na rin po ang aking mga mahal sa buhay, saan man sila naroon, saan mang panig ng Pilipinas, saan mang panig ng daigdig na ito, abutin nyo rin po sila, iligtas nyo rin sila, ingatan, gabayan, patnubayan kaming lahat dakilang Diyos, pagalingin, bigyan ng mabuting kalusugan at mahabang buhay, at dalangin namin Panginoon, pagtagumpayin nyo po kami. Lahat ng mga magagandang pangarap namin, higit pa sa aming inaasahan, ay magkaroon po ng katuparan. Maraming pong salamat, dakilang Diyos, at dalangin ko po, ilayo mo po ako sa mga gawang masama. Ilayo mo po ako, Panginoon, sa mga maling tao. Bakuran mo po ako at hindi makapanaig at hindi makalapit sa akin ang gawa ni Satanas, ang gawa ng kadiliman. Koberan mo po ako, koberan mo po kami kasama ang aming mga mahal sa buhay, ang aking mga mahal sa buhay ng iyong dugo na nabuhos sa krus sa Kalbaryo, lalong-lalo na ng iyong mga anghel na bantayan kami araw at gabi. Lalong-lalo na ang banal na Espiritu na magbantay sa amin araw at gabi. Salamat po, O Diyos, salamat sa kapatawaran, salamat sa buhay na wala hanggan, salamat sa kagalingan, salamat sa himala, salamat sa mabuting kalusugan, salamat sa tagumpay, pagpapalak at kaginhawaan. At dalangin ko nga po, O Diyos, pagginhawain nyo nga po, Ama, kaming lahat, higit pa sa aming inaasahan, at yung mga hindi pa namin nararanasang magagandang bagay, maranasan na po namin ngayon, higit pa po sa aming inaasahan. Pagpalain nyo po kami at maging pagpapala din naman kami sa maraming tao. Maraming pong salamat, dakilang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, at ang bawat sa'yo magsabi ng Amen at Amen at Amen. I-extend po natin yung kamay natin kay Tatay, extend natin. Lord, marami pong salamat sa buhay ni Tatay. Una, nagpapasalamat kami dahil umabot siya ng edad na 83. Bagamat kung kami ang tatanungin, gusto pa namin na extension. Pero mas alam niyo po kung anong mabuti para sa kanya. At naniniwala kaming ayaw man namin na mangyari na ito sa kanya, pero pinagpahingan niyo na po siya. Sapagat ayaw niyo na pong makaramdam pa siya ng hirap na iniinda niya na hindi niya lang sinasabi. Sapagat ayaw niya ring mabahala pa ang mga mahal niya sa buhay. Pero nararamdaman niya yon at siya ngayon po'y nakapagpahinga na. Kaya marami pong salamat sa kanyang buhay at alam po namin ang kanyang pangalan ngayon ay nakasulat na sa aklat ng buhay sa langit. At darating ang panahon, kami po ay magre-reunion sa langit dakilang Diyos. Sama-sama kami masaya, walang hanggang buhay. Marami pong salamat. At yan po'y totoong totoo sapagkat ikaw po ang nagsabi niyan na ang sino mang maglagak sa iyo na magtitiwala ay may buhay na walang hanggan. Ikaw po ang nagbigay sa amin ng buhay at ikaw din naman ang nagbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan.
At Lord, hanggang sa biyahe nila bukas, samahan mo po sila. Ingatan niyo po sila, gabayan niyo po sila. Walang aksidente, walang anumang kasamaan na maaring mangyari, ingatan niyo po sila. Dakilang Diyos hanggang makarating si tatay sa samar Panginoon na sa kabila na siya nasa ganyang kalagayan ay makauwi pa rin siya sa kanyang hometown at makapanig pa rin naman ang kanyang mga mahal sa buhay at mga kababayan. Din naman pong mga nasa ibang bansa o sino pa mang pupunta kung saan mang lugar ay makarating po nawa ng maayos. At sa huling pagkakataon ay magkasama-sama po sila. At naway sa araw at oras na yon, alumin niyo po silang lahat. Na sa kabila ng pagdurusa ay nariyan ka na nga kung hindi mo sila iiwan, ni pababayaan man. At Lord, hanggang sa huling hantungan ni Tatay Panginoon ay samahan mo po siya ng iyong Espiritu at sa sandaling sila po ay nag-iisa na at makakaramdam sila ng kalungkutan sapagkat wala na po si Tatay, naway aliwin niyo sila at ipadama niyo sa kanilang andiyan ka na hindi mo sila iniiwan ni pinapabayaan man. Salamat po o Diyos ng marami. Ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng karangalan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus at ang Papa sa magsabi ng Amen. Amen at Amen.